Mga bro, balik tayo sa isa pang nakakabighaning episode ng ating paglalakbay sa mga politikal na karagatan. Ngayon, itinutuon natin ang ating compass patungo sa Pilipinas, kung saan ang mga alon ng pagbabago ay nagdudulot ng isang bagong yugto sa modernisasyon ng depensa. Isipon nyo ang inyong seatbelt, mga bro, dahil tatalunan natin ng dire-diretso ang Horizon 3 stage ng pag-evolve ng militar ng Pilipinas. Ang Armed Forces of the Philippines, AFP, ay naghahanda para sa paglawak ng kanilang armas na may mga bagong kagamitan, mula sa mga barkong pandagat hanggang sa mga patrol boat. Parang nanonood tayo ng Avengers na nagtitipon-tipon pero may twist sa maritime. Ang Horizon 3 ay tumatawag, at ang AFP ay sumasagot ng may sigla. Pero teka, may mas malalim na kwento pa dito. Habang ang ating mga kaibigan na Pilipino ay pumapalaot sa mga maalon na tubig ng kanilang Exclusive Economic Zone, EEZ, sila ay hinaharas ng mga sasakyang pandagat ng China, na parang mga diwelgang bagyo na patuloy na inaalipusta ang mga mangingisda at militar ng Pilipinas. Ngayon, dito sumasabay ang istorya, kahit na mayroon tayong ika-5 pinakamalaking industriya ng paggawa ng barko sa buong mundo, ang mga Pilipinong manggagawa ng barko ay nahihirapang makalakad sa kanilang sariling daan. Nahihirapan silang makahanap ng oportunidad na makagawa ng mga barkong mahalaga para sa pangangalaga sa teritoryo ng bansa. Parang may lahat ng sangkap para sa isang masayang kainan, pero pinagkakaaitan ng pagkakataon. Ngunit huwag kayong matakot, mga bro, dahil bawat ulap ng unos ay may pilak na balahibo. Ang pag-angat ng Pilipinas sa Horizon 3 ay hindi lamang tungkol sa pag-aari ng mga bagong kagamitan, ito'y patunay sa kanilang matatag na pangako sa kasarinlan at seguridad. Habang sila ay naglalayag sa madilim na katubigan ng tensyon sa politika, sila'y patuloy na umaasang may paninindigan at determinasyon.